Hindi inaresto ng ICC si PRRD, dinukot ng mga Pilipino at isinuko sa mga dayuhan. Ito ang matinding buwelta at matapang na kinontra ni Philippine Ambassador to United Kingdom, Teodoro Tediboy Locsin Jr. ang isang post sa social media na nagsasabing inaresto ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Locsin, hindi ito ang pag-aresto kundi isang pagkidnap na ginawa mismo ng mga Pilipino at mas masahol pa, isinuko pa raw ito sa mga dayuhan. Ang pahayag ni Locsin ay tugon sa post ni Philippine Law Street Jr. na nagsabing nang tanungin si Rodrigo Duterte ng isang nakababatang mambabatas sa isang pampublikong pagdinig ng Kongreso kung handa siyang humarap sa ICC. Mayabang siyang sumagot, "Sipain ko mga taga-ICC." Ngayon, nakakulong na siya sa kulungan ng ICC. Hindi na niya kayang bigkasin ang mga salitang iyon. Kinain niya ang mga iyon. Tapos na siya. Salamat ICC. At dahil dito, sa kanyang Facebook account, mariing tinutulan nito ni Ambassador Tediboy Locsin Jr. na aniya ay maling-mali ang ganitong naratibo. Si Rodrigo Duterte ay hindi inaresto ng ICC. Siya ay dinukot ng mga Pilipino sa Pilipinas at isinuko sa mga dayuhan. Kung siya ay may kasalanan, ipinahahayag natin na ang ating bansa at gobyerno ay walang kakayahang siya ay pananagutin. The halted Blue Ribbon probe was the last shield protecting Malacanang from total exposure. Yun yung sinasabi natin. Ang trabaho talagang gusto nilang gawin, ilayo sa mastermind. Mapunta tayo doon sa bubuwit, sa mga buitre, sa mga kontraktor. Senado na nga lang, yan yung binanggit ko kanina sa inyo, sa unang topic natin. Senado na nga lang ang nagsasabi, nag-iimbestiga ng maayos. Ayaw pa ipatuloy yung Blue Ribbon Committee. Now, Washington's warning is clear. Ano ang warning ng Amerika? Clean your ranks or lose the world's trust. Wala nang tiwala ang mga Pilipino dito sa ating mga politiko. Pero ang masama, pag nawalan ng tiwala ang buong mundo dito sa Pilipinas, malaking problema. Anong solusyon? Clean your ranks. Bongbong Marcos, if you are serious about it, bukas mo. Ibukas mo lahat. Transparency. Do not protect your cousin. Do not even protect your son. Do not even protect yourself. Let it out. All out. Walang secret investigation ng ICI. Ang ombudsman mag-focus sa mastermind ng ghost projects, di ba? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! See more of me in the next 7 years, di ba? Yun ang masakit. The next 7 years, kahit mapalitan pa si Bongbong Marcos, ito ombudsman. Unless talagang mapatunayan na ang kanyang pagkaka-appoint ay labag sa batas. Pero kung hindi po, 7 taon po yan. Kahit na po si BP Sara pa ang maging presidente sa 2028, ito po, delikado yan. Dahil, bakit? Ito po ang mga plano niya. I intend to see Mayor Magalong to look at this evidence of rock netting the projects in the Cordilleras. Yun! Si Magalong naman ang binabanatan. So yung sa Cordilleras, pinapacheck kay Magalong, may pitik-pitik na to si Boying, ha? Nako. Mahalaga kasing maano natin lahat yan, makita natin lahat yan. Yan, ang gusto niya makitan lahat. Ang problema natin, yung corruption ngayon. Dahil ang kumukuha ng pera natin ngayon ay ang administrasyon. Ngayon tayo binabaha. Ang gusto niyang puntahan, Cordillera. Yung kay Magalong. Universe of crimes that may have happened. Ayan. So gusto niya yung sa universe. Universal. Oy, universal ang gusto niyang atake. Ibig sabihin, pangkalahatang korupsyon. Pero may problema po tayo dyan. Hindi lang flood control yan. Marami hong naging racket na dapat tingnan natin. And I intend to be hands-on in these things. Ang sipag mo, Boying. Yung buong problema ng Pilipinas, lahat na
Lahat ng korupsyon gusto niyang hindi lang flood control, lahat ng korupsyon. Yung korupsyon sa Cavite, sabi nga ni Congressman Kiko, kaya mo kayang silipin yung anak mo. Naku, kasi pangkalahatan, hindi lang flood control projects. Kaya ang hihingi ko na sa taong bayan, sa ating mga kababayan, just be patient. Kami po ay nagmamadali, kami po ay hindi patulog-tulog, at ang kultura po dito sa Ombudsman, sisikapin po natin baguhin unti-unti para naman mas mabilis ang kilos ng lahat. Okay, salamat. Salamat sa Ang sabi ni Boying, hinihingi ang tulong nating mga mamamayan. Sila po ay nagmamadali at hindi sila patulog-tulog. At ginagawa niya para maayos ang institusyon ng ombudsman. Alam mo, Boying, Secretary Boying, ikaw ang sisira sa ombudsman. Ikaw ang sisira sa institusyon ng ombudsman. Ang problema nasa baha. Kung saan-saan nyo gustong dalahin. Dadalhin nyo kay Bangalong, dadalhin nyo kay PRRD, kasi pangkalahatan nito. Walang problema yan. Maganda yan. Basta sana ang motibo ay hindi pagtakpan ng mastermind. Kasi ang naiisip ng taong bayan dito, nililigaw mo ang usapin. Ganito ang gawin mo. Paulit-ulit kong binabanggit ito. Hindi ko maintindihan bakit itong mga abogado, bakit itong matataas na tao ay hindi nila makuha. Ang problema natin ngayon ay yung nakawan ngayon. Dahil patuloy tayo nagre-release ng pera, ninanakaw. Dahil dyan sa ghost projects. Yung problema dati, nanakaw na yun eh. Hayaan na muna natin. Ang importante, tumbukin mo muna yung mastermind ngayon. Pag nahuli yung mastermind, titigil ang korupsyon ngayon. Yung paglabas ng pera ng Pilipinas, titigil. Yung mga nagugutom na mga Pilipino, makakakain muli, makakapag-create ng trabaho, makakapag-create ng makatrabaho, tataas ang ekonomiya, tapos mahihinto ang baha. Maliligtas natin yung mga nalulunod. Kumbaga sa isang pasyente, stop the bleeding first. Pagka nakakulong na yung mastermind, pumunta ka dun sa iba. Ibig sabihin, nahinto na ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ano ang mahirap intindihin? Bakit uhunahin mo yung nakaraan? Ba't hindi mo unahin ngayon? Hindi ka namang bobong abogado. UP ka pa nga eh. Top ka pa eh. Unahin muna. Pag nakuha nyo yung mastermind, hindi yung pipitsuging contractor, wala akong pakialam dyan. Sa mga DP, wala akong pakialam dyan. Habulin muna yung mastermind and then, saka yung iba. Sa laki ng problema ng korupsyon ng Pilipinas, doon mo pa gustong unahin. Sa Davao, sa Cordillera. Halata ka naman. Para kang nagsasalita na sinasabi mo sa taong bayan, ikaw ay mistiso. At gagawin natin lahat na makakaya natin para tayo ay pumuti. Magugluta tayo, maliligo tayo araw-araw. Pero nakikita ng taong bayan, maitim ka pa rin. Ganyan po, contradicting yung sinasabi mo sa kulay mo. Contradicting yung sinasabi mo sa dapat na nakakamta ng mga Pilipino. Di ba? Ito inililihis eh. Ayaw nating isipin na ikaw ay pinoprotektahan mo yung mastermind ng Ghost Project. Dalawa lang ang dahilan para hindi makaupo si BP Sara. Patayin o i-disqualify ng ibang secretary, ng ibang entity dyan, impeach, etc. Other than that, if we are going to talk about election, it's not even close. Walang didikit kay BP Sara. Ito pa, isang plastic, isang epalitiko. Ito, kumalat tong video na ito. Tingnan ninyo ha, hindi ko alam, okay, unahan ko na kayo, hindi ko alam kung AI yung pagkakagawa ng sigaw. Pero legit po eh. Legit po ang kaplastikan nitong mama na ito. O tingnan niyo si Kiko Matching, hindi yung Kikong Barsaga yung matino ha. Ito yung Kikong Trapo. Kiko Pangilinan nag-attend ng concert. O pakinggan niyo sigaw ng taong bayan. Mga kurakot, kulong na yan. Uy, mga kurakot,
kulong na yan, mga ipokrito. Kulong na yan, mga ipokrito. Kulong na yan, mga kain suka. Ikulong na yan. Okay, ulitin ko. Hindi ko alam kung ito ay AI, na? Pero, lihiti mo eh. Lihiti mo na epal. Aatin ka ng concert. Magpapalagay ka dyan. Di ba? Kung hindi mo ginusto yan, di sana nagbigay ka na ng statement na ayaw mo na ikaw ilagay dyan. Ba't ikaw? Concert yan eh. Pwede ka namang manood ng discreet. Yan po ang mga politiko. Yung kailangan, ipinangangalandakan yung kanilang pagbumuka, kala mo ba singkit? Laki-laki ng mata. Adik ba ito? Hindi ako yung nagtatanong lang. Kasi ganun, di ba mga adik ganyan? Di ba kasadyang malaki lang mata? Hindi naman adik. Hindi naman siguro papatol si Sharon Cuneta sa adik. Ganun eh. Makasadya. Alam mo tong dilaw? Ang sabi dito eh, basta maging relevant lang muna sila. Yan ang plano nila ngayon eh. Maging relevant, no? Congratulations sa pagkapanalo mo, Garcia, sa Senado. Ay, Garcia. Ba't Garcia? Das Garcia elected official senator. Kiko Pangilinan. Palakpakan. Di umano. Kasi yan ang nakababasa ko eh. Ha? Yan ang nababasa ko sa comment section. Totoo ba? Garcia senator ito. Garcia senator. Okay. Ito yung kumain ng sabaw na ano eh. Uminom ng sabaw, wala namang nainom. Ito pa isang anggulo para makita nyo kung totoo o AI ito. Ha? Talagang ibabalantar ba yung pagmumukha? Sino kasi Michael Jordan ka ba? Kasi ganyan 'di ba pagka sa NBA, papakita nila yung superstar, close light superstar. Epal na epal ang dating ano. Let's go, Sam! Kawawa mo ka. Ay, kayo nga, itigil-tigil nyo na yung kaboboto nyo sa mga politikong wala namang nagawa dati. Doon na tayo sa bata. Yung hindi duwag. Wag na wag tayong boboto sa mga politikong kumakain ng suka. Kadiri, iyo. Ha? Hindi, sasabihin na naman nung... Coach Oli, hindi na naman nanalo yan. Yan na naman sasabihin nila sa comments eh. Hindi naman nanalo yan eh. Hindi naman namin binoto yan. Si Garcia bumoto dyan. Alam ko na, yan ang sasabihin nyo. Inunahan ko na kayo. Baka naman pwede nyo nang tanggapin ako. Ano guys, meet? Epal na epal, animal. Ay nako. Tama na nga yan, Kiko. Kung kanina, pinakita natin mga plastic, mga epalitiko, yung talagang pinangangalandakan, maka-epal lang. Di ba? No. Ngayon, pakita ko sa inyo paano dapat. Ganito dapat, discreet lang. Pagtulong, discreet lang. Sabi, Office of the Vice President. No, tumulong. Pero ganyan lang. Ha? Hindi nakalangkay doon. Ang laki-laki ng tarpaulin, VP Sara. Tutulong ka lang, pangangalanda. Sabi nga, pag tumulong ka, wag mong ipaalam yung tinulong ng kaliwa mo sa kanan at wag mo ipaalam yung tinulong ng kanan mo sa kaliwa. Anong ibig sabihin? Be discreet. Hindi mo na pinagmamalaki. Lalong-lalo na kung hindi mo naman pera ng taong bayan. Dapat ganito pinangalandakan ba ni Sara? Hindi. O, ano sinabi niya, office? Kahit ginigipit na ang opisina ng Vice President, pilit pa rin tumutulong. Office of the Vice President. So, ibig sabihin, hindi sa kanya lang. Hindi sa kanya. Sa taxes na naibahagi sa Office of the Vice President. Hindi sa Office of Sara Duterte. At saka makikita mo, ang liit pa ng Office of the Vice President. Anong malaki? Diyos, bayan, Pilipino. Yan ang importante. Hindi yung politiko. Hindi naman galing sa kanila yung pera eh. Di ba? Ganito. Ganito ang hindi politiko. Ipinagmamalaki ang alin? Ang tulong kanino galing? Galing sa Diyos, galing sa bayan, at galing sa Pilipino. Tapos ang usapin. Walang mukha, walang pangalan. Di ba? Kaya maraming galit dito eh. Ayaw na magnakaw,
Ayaw pa umepal. Para maraming galit kay Sara. Kasi na-expose sila eh. Di ba? Ang kadiliman, ma-expose yan pag binigyan mo ng liwanag. Yung kalukuhan na-expose. Pambira. Ang laki-laki ng tarpaulin ni Risa. Kunwari ikaw si Risa, ang laki-laki ng tarpaulin. Eh di magmumukha kang gago talaga. Di ba? Mamimigay ka, laki ng tarpaulin mo. Tapos si Sara, ganyan. Walang nakalagay na mukha, di ba? O di magmumukhang gago yung isa. Kaya naman, ito dapat ang solusyon. Ito, tanong lang ha. Tanong lang. Wala po tayong pinapatukuyan. Etong solusyon na ito, sangayon ba kayo? Kasi sinabi ni Kiko Barsaga, anong tingin nyo? Yan na rin tingin ko sa inyo. Sa posibilidad na humiwalay ang Mindanao at Visayas. Hiwalay ang Mindanao at Visayas. Anong sagot ni Baste? Kalayaan mula sa impluwensya ng neo-kolonyalismo at politikang umiikot sa salapi. Meow. Ako naman tatanungin ninyo, ako sasagot kay Okay? Ako sasagot kay Congressman Kiko. Anong tingin nyo sa posibilidad? Yung posibilidad hindi ko alam. Pero kung tatanungin mo ako kung ako sangayon, ako talaga sangayon. Sangayon ako. Okay? Hindi ko po sinasabihan at ako'y sedition na naman, baka yan na naman nasabihin. Wala po akong kakayanan na ihiwalay ang Visayas at Mindanao. Pero kung ako bilang Filipino citizen at tatanungin ako, okay lang sa akin yan. Bakit? Pupunta na lang ako Mindanao. Ha? Kasi ang gulo dito sa mas aasenso ang Visayas at Mindanao. Ang gulo dito sa Luzon. Karamihan ng magnanakaw nandito. Mamaya papatunayan ko sa inyo yan. Ang nakawan, inabuso dito sa Luzon. Ngayon, tingnan nyo nangyari sa Singapore nung miwalay sa Malaysia. Tindi, no? Isa sa pinakamayaman at pinagkakatiwalaan sa buong mundo. Ako naniniwala ako pag nakakumalas. Kasi ang Mindanao, at saka lalong-lalo na Mindanao, hinihilang pababa ng Luzon. Marami naman tayong pera eh. Ang problema, mas marami tayong politikong mukhang pera. Andyan ang problema at karamihan nasa Luzon. Hindi ibig sabihin wala sa iba, pero karamihan nasa Luzon. So, kung ito ay merong legal basis, hindi po tayo gagawa ng illegal ha. Inuulit ko, doon lang tayo sa legal. Kung ito ay may legal basis, siguro mas makakabuti sa mga Pilipino, humiwalay na. Dahil instead na umaasenso yung ibang parte, umaasenso yung ibang kababayan natin na naghihirap, umaasenso sila, napipigilan itong Luzon. At ang kumukuha ng pera nang galing sa Visayas at Mindanao, Luzon. Gusto nyo makita? Patunay? Ito, tingnan po ninyo. Ito po, nilabas ng Philippine Star. Tingnan po ninyo. Suspected ghost flood control projects in Philippines based on ICI initial field validation. ICI ang gumawa nito ha. Kakampi pa ni Bongbong Marcos yan. Siya ang bumuo niyang grupo na yan. From 2018 to 2024, 261 na ghost projects sa Luzon. Ulitin ko. Ang mga nanakaw ng pera ng kaban ng bayan ay nasa Luzon. 261. Visayas, 109. Mindanao, 51. Mindanao could be the next Singapore kung sila ay makakahiwalay. Kung hindi ko sinasabing humiwalay. Ha? Baka mamaya magkakaso. Kung sakaling humiwalay sila dahil may legal basis, Mindanao will explode like Singapore. Kasi napuntahan ko po yung Davao, iba talaga eh. Ibang nilalang dun. Ibang tao ron. Iba disiplina dun. Iba po. Ang layo sa Maynila. Ang layo sa Luzon. Kaya kung mangyari doon, eh talagang impromptu. Makikiusap ako kay BP Sara, doon ako titira. Maayos ang negosyo. Mapayapa. Walang adik. Walang komunista. Maayos ang Davao. So, ako, sang-ayon ako dito. Kung mangyayari man to, malaking bagay. Next, tingnan po natin ito. Kaya naman, ang pinaka-importanting dapat masolusyonan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay tiwala. Yan po ang pinaka-importante. Kasi dahil sa nakawan, dahil sa drug addiction, kailangan mabalik ang tiwala ng taong bayan, ng Pilipino sa gobyerno ni Marcos. Eto naman, nagsalita na. Kahit si Trump,
nagsalita na patungkol sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Pero ito kasi tinitingnan ko nga kung AI to eh. Di ba? So sabihin nyo kung AI to o hindi. Pero kung ito ay hindi, kung ito ay AI, dapat siguro korekin to ni Marcos. Dapat magsalita siya. Sabihin niya, AI to. Di ba nung may video na lumabas, na-addict siya, tumitira siya ng coke, sabi niya AI. Sumagot siya agad. Ito, nagsalita si Trump. So hindi natin alam kung AI or hindi AI, pero dapat gawan to ng paraan ni Bongbong Marcos. Hindi siya manatiling tahimik. You know why? AI man to or hindi AI, spot on yung sasabihin dito ni Trump. Di umano. Tingnan natin. To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. Ayan. Tama naman, di ba? Mga korap na politiko, ninanakawan ang Pilipinas. Booking ka na ni Trump. Di, may punto eh. AI man or hindi. Eksakto yung dinadaanan ng Pilipinas. Yan na yan. They steal your money, sell your future, and break your trust. Oo. Steal your money, ninanakawan tayo, binibenta ang ating kinabukasan. Si PRRD nga inalisa ng soberanya. 'Di ba? Pinadala sa dahig. Binibenta na tayo. Yung EDCA nandito na sa Pilipinas. Higit sa lahat, they break your trust. Yung politiko natin, wala na eh. Itanong ko kayo, ilan sa inyo ang may tiwala pa sa mga politiko natin? Yan ang dapat solusyonan ni Bongbong Marcos. Hindi niya masusolusyonan yung tiwala ng taong bayan sa pamagitan na ang ombudsman natin ang gustong imbestigahan ay Parmali. Ang gustong imbestigahan ay Cordillera. Ang ICI ayaw buksan ang imbestigasyon. Paano babalik ang tiwala? 'Di ba? Ang congressman ayaw paimbestigahan ang mga kapwa congressman. Paano babalik ang tiwala? Ang laki ng problema ng bansang Pilipinas sa tiwala ng mga taong bayan sa mga politiko. But you have the power to stop it. Meron tayong kapangyarihan. Pahinto ito. Tumayo tayo. Ang problema, maraming tumatayo. Hinaharang ng mga kaing-taing dilaw. Kinakain nila yung taing nila eh. Kinakampihan. Si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. Yan. Again, kung AI man to hindi, no? At least binabanggit natin. Pero yan talaga eh. We have to fight for the Philippines. We have to fight this corruption. We have to fight all above else the mastermind. Yan ang salot eh, yung mastermind ng Ghost Projects. Diyan tayo dapat nakatuon. Diba? Nagkagulo-gulo tayo ngayon eh. God bless you all. Ngayon, may punto tong sinabi ni Trump eh. Kung ito naman ay totoo, nabuking niya na si Bongbong Marcos eh. Nabuking niya na. Ano talaga eh. I mean, kalat sa buong mundo. I mean, pati nga yung Okada issue ni Tambi, balita sa buong mundo. Yung nangyari doon sa kasama ni Lisang may namatay na nag-cocaine, balita sa US. Balitang-balita yan sa US. Di ba? Even yung speech ni Kiko Barsaga, binalita ng mainstream media. Obviously, di ba? Kalat sa buong mundo dahil ang daming Pilipino sa buong mundo. Marami sa OFW nating galit sa administrasyon. Dahil wala talaga eh. Puro nakawan. Bigyan ko pa kayo ng point na possibility. Na talaga namang natumbok na si Bongbong Marcos ng Amerika. Ito pa. Ito, bigyan ko ng komentaryo. Itong nilabas ng Optic Philippines. Patungkol din to sa sinabi. Okay? America knows Marcos corruption. So, dumidikit na talagang legit po yung video. Oo. Tingnan nyo to. The US State Department has spoken corruption in the Philippines is no longer rumor but record. Talaga naman. Di ba? Alam naman natin. Di ba? At saka yung nakawan nangyari sa Pilipinas, considering kung gaano tayo kahirap at yung massive na nakawan, grabe. Yung nagnakaw talagang demonyo. As in, super. Hindi yung ganyong nakawan, hindi sa US nilakaw yun, hindi sa mayamang bansa.
Ninakaw yon sa Pilipinong naghihirap na nalulunod. Grabe ka demonyohan. Kaya kala talaga, hindi na rumor. The Marcos administration stands exposed before the international community as the Independent Commission for Infrastructure names top officials. Yan, from Speaker Martin Romualdez. Oh, dagdagan natin, talon tayo. The halted Blue Ribbon probe was the last shield protecting Malacanang from total exposure. Yun yung sinasabi natin. Ang trabaho talagang gusto nilang gawin, ilayo sa mastermind. Mapunta tayo doon sa bubuit, sa mga buitre, sa mga kontraktor. Senado na nga lang, yan yung binanggit ko kanina sa inyo, sa unang topic natin. Senado na nga lang ang nagsasabi, nag-iimbestiga ng maayos. Ayaw pa ipatuloy yung Blue Ribbon Committee. Now, Washington's warning is clear. Ano ang warning ng Amerika? Clean your ranks or lose the world's trust. Wala nang tiwala ang mga Pilipino dito sa ating mga politiko. Pero ang masama, pag nawalan ng tiwala ang buong mundo dito sa Pilipinas, malaking problema. Anong solusyon? Clean your ranks. Bongbong Marcos, if you are serious about it, bukas mo. Ibukas mo lahat. Transparency. Do not protect your cousin. Do not even protect your son. Do not even protect yourself. Let it out. All out. Walang secret investigation ng ICI. Ang ombudsman mag-focus sa mastermind ng ghost projects, di ba? The truth has crossed borders. America knows and the world is watching. Yan yung sinasabi natin. Yung Pilipino, pinanood ka, Bongbong Marcos, remember this, your first 3 months nagkakalat ka na. Anong sinasabi ng mga kaalyado mo? Anong sinasabi ng mga loyalista mo? Pagbigyan nyo naman ng chance ang si Bongbong Marcos. Bago pa lang maayos niya yan. Anong ibig sabihin? Nanunood na ang buong Pilipino sa'yo kung paano mo gagawin ng maayos ang pamamalakad sa Pilipinas. Hindi mo sila makukuha sa statement. Ang importante, trust. Kaya nga sabi ko, malaking problema mo, Bongbong, nung ang tingin ng buong Pilipinas sa'yo ay addict ka. Dahil sabi ni PRRD, bangag ka. And yet, ayaw mo magpa-drug test. Why? Important ang drug test kahit ito'y wala sa batas. Trust is very important. The Filipino people are watching you. Kaya nga dismayado na sila. They gave you chance. Pinakinggan nila ibang loyalista. Inabot ka ng 3 years and yet nothing's happening. And now, ang gulo-gulo ng investigasyon mo. So, hindi na lang Pilipino ang nanonood sa'yo, Bongbong Marcos. The whole world is watching your kind of leadership, Bongbong Marcos. You need to listen to this. I know meron kang hearing problem. You are listening to a ghost. Makinig ka. Nanunood ang buong mundo sa'yo. Ano ang gagawin mo sa malaking problema na ito? Will you take it seriously? Na maalis, makulong, maparusahan, mapanagot ang mga mastermind? O isa ka pa sa magiging kasangkapan para maitago ito? Hindi mo naloko ang mga Pilipino, hindi mo rin maloloko ang buong mundo. Baka pwede kang magsalita through clear, kung ano man ang gusto mong sabihin through clear, and yet people will not believe you, Bongbong Marcos, if hindi maayos ang investigasyon. The world will not believe you, Bongbong Marcos, kahit anong sabihin ni Claire, pag hindi maayos ang investigasyon. Kung ang investigasyon ay para ituon lang sa Duterte, hindi mo, pagpalagay nating maloko mo si Trump, yung ibang mga buong mundo, hindi mo maloloko. Pero sa tingin ko, nabuking ka. Booking ka na ng Amerika sa kalokohan mong yan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.
Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.